Pauwi na kami nila Papa at biglang tumawag sa akin at binangga daw sila ng Hyundai Tucson. Napakasakit. Ayan, nasa traffic lang sila at nakahinto at bigla na lang daw silang binangga sa likod. Kitang-kita nyo naman kung sino yung may kasalanan dyan. Babae nga pala yung bumangga at nagmamaneho ng Hyundai Tucson. Tapat nga lang ng Dali, tapat din ng Pandayan ito. Medyo traffic kasi dito. At ang ganda ng usapan nila ay nagulat na lang sila may bumangga sa likod at inabot pa nga pati yung tailgate. At ang sinasabi ni Madam, nag-loose brake lang daw siya. Medyo hindi tayo maniniwala do kasi hindi naman ganun yun. Ayan na nga, napakalaking abala na naman nito. At bumangga pa siya dito sa Ranger natin. Si Papa at saka si Mama nga lang magkasama dito. At bigla silang napatawag sa akin na binangga sila kaya dali-dali na lang ako nagpunta at tumakbo sa kanila at tumawag na rin ng pulis para makapag-ayos at makapag-usap. Kita nyo naman yung tailgate, inabot pa. Hindi naman tayo papayag na mamasilyahan lang yan kasi brand new yung sasakyan natin. Pakaselan ng may-ari niyan. Sa tingin ko dito talaga nagse-cellphone siguro ito. Nung bumangga saka siya nagpreno. Medyo malayo ang binabiyahe ng sasakyan niya para sabihin niya naglo-loose brake. At hindi ako maniwala kasi apat ang disc brake ng Hyundai Tucson. Naidala niya pa nga sa headquarter at naibabiyahe niya yung sasakyan pero nag-loose brake daw siya. Kita nyo naman yan. Medyo mainit na nga ang ulo ni Papa dyan kaya sabi ko sige gagawin natin ng paraan yan. Kasi sobrang selan talaga niyan tatay ko na yan at bigla ba namang binangga sa likod. Naka-stop lang sila. Mamaya-maya nga lang dumating na yung pulis para picturan at may pagilid yung sasakyan para makapunta na daw kami ng headquarter. Napakalaking abala. Napakatagal na naman ng pyesa nito. Buti sana kung may mabibilan agad at may sasalpak. Dinamay pa yung tailgate, hindi pa yung bumper na lang. Medyo malakas din daw yung impact kaya nagulat sila Papa. At sumabit talaga. Buti kahit papano wala naman nangyari sa magulang ko. Medyo malaking gastos din to. Siyempre hindi tayo papayag na papamasilyahan yan. Sino naman nagpunta at nagpakahirap sa brand yung sasakyan tapos babanggain lang ng ganyan. Kaya ipupunta natin to sa Santiago para may estimate. Kung mapapansin yung mga bitak, wala na sa align yung tailgate. Yung bumper, bitak-bitak na. Buti nga at hindi pa inabot yung plaka. At ito naman yung sa kanya. Wala na sa align at lumabas din yung bumper niya. At pati yung mga plaka niya ay nayupi na rin. Ay nako naman. Mamaya-maya nga lang dito na kami sa headquarter. Tinawag pa siyang pinsan niya at tinimbre pa nga sa amin na baguhan pa lang siyang nagmamaneho. Dito nga at hirap na hirap siyang mag-park. Kasama niya nga yung pulis dyan pero hindi niya may i-park ng mabuti yung sasakyan niya. Kaya baguhan na baguhan at halatadong baguhan talaga siya. Dito nga hinarap na namin siya sa headquarter. Ano po nangyari? Hindi kasi kumagat yung Preno niyo. ko kanina sir. So, paano po ang usapan niyo niyan? Wala pa na sir. Gusto ko palitan. Para wala nang maraming usapan. Siyempre brand new yan eh. So sana kung luma yan, papukpok natin, walang problema. Palitan daw po. Yun po, ano po masasabi ni Madam? Wait lang po. Tawagan ko lang po yung asawa ko. Estimate kami estimate tayo sa kasa ma'am para malaman mo rin. Kasi ayaw namin magsabi ng presyo at yung kasa na magpag-usap sa'yo. Ay, sa kanila po kayo makipag-usap, Madam. Hindi po sa akin. Kasi po sila po yung nakaparado din po kayo na. Stop, sir. Sa traffic kasi kami sir, hindi kumagat yung preno ko kanina. Oo. Sira. Oo nga po. Hindi na sana nagpreno yan, ma'am. Dito na, para walang maraming usapan. Tara na sa kasa. Bayaran mo. nyo na lang, tara na. Tara na. Ganun din lang babagsakan mo dyan eh. Hindi naman kami papayag, ma'am. Bumaba yung job natin. Hindi na. Kasi pare-pares tayong busy. May trabaho rin Trabaho kami, kami, ma'am. trabaho rin kami. Katulad niya, unit namin. Oh, matitingga kasi wala pa yung... Hindi namin magagamit yan, ma'am, kasi gagamitin Swerte ko na, yan. ganyan lang eh. At sinakay na nga namin si ma'am para magpunta ng kasa. Dito na nga kami sa Ford, Santiago, Isabela. Ayan, kung mapapansin nyo nga, ay magpapa-estimate na tayo dito.
Medyo okay naman ang usapan pagdating dito. Nangyari na ito. Medyo tumawad pa siya, pinagbigyan din natin. Pero hindi ko lang alam, nung umuwi na siya, ay hindi na siya sumasagot. At bigla siya nag-reply sa akin nang sinabi niya, pasensya na wala pa akong pera. Pero tapos na ang usapan namin at naka-blatter na rin naman. Kaya hindi natin alam kung ipapile natin to kung hindi niya talaga aasikasuhin tong ginawa niya. At andito nga si ate, bawal natin ipakita yung mukha niya para sa privacy niya rin. At ito na nga yung estimation, 72,842. Tumawad siya ng 60,000 para matapos na at wala namang may gusto. Sige, pumayag na rin kami. Kaso yun lang talaga, medyo iba. Gagawa mo na siya ng paraan at uuwi mo na siya. Makikipag-usap sa asawa niya kasi nasa Pangasinan. Pero hindi na sumasagot at ayaw nang makipag-usap sa atin. At kung hindi niya inaksyonan ito, ay ipapile na lang natin. At ito nga, kumain pa nga kami dito sa Jollibee. Order din ako dito at naawa na ako kasi alas 8 hanggang alas 4 kami ng hapon na hindi pa kami kumain.